Mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel lang yung pong lingkod. So today is January 22, 2026 at tayo ngayon ay pupunta dyan sa may Kai Garden Residences sa may Vicente Street. Malamig po yan, Mandaluyong, at dadalhin po natin sa may Robinson Silver Sigma Lawton Avenue sa may BGC po yan, Fort Bonifacio, Taguig. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti. Pang nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ni Kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin itong ating susunod na mission. At samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick-up area. Labanan ang pagdami ng mga illegal na online gaming site, inilunsad ng PAGCOR, ang PAGCOR Guarantee website na naglalaman ng listahan ng mga lehitimong gaming provider. Ayon sa PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, layunin ng bagong platform na magbigay ng malinaw at mapagkakatiwalaang gabay para sa mga manlalaro at publiko, lalo na ngayon tumarami ang mga penging online gaming platform. Magtungo sa www.pagcor.ph/PAGCOR-Guarantee para sa listahan ng mga lehitimong platform na nasa ilalim ng regulasyon ng PAGCOR. Paalala ni Teng, ang mga illegal online gaming sites ay nagdudulot ng panganib at sumisira sa tiwala ng publiko, dahilan para mawala ng malaking kita ang gobyerno. Oo nga pala, nalakay. Ilang days na lang. Malapit na. Bakit ka nagka-countdown sa Valentine? Una pa ang Valentine's Day kasi sa Chinese New Year. Ang Chinese New Year ay February 17. Oras, Sister L. Birthday girl. It's 9:21. Ang oras ay hatid sa inyo ng Advanced Cardiothoracic and Vascular Care Center ng Makati Med. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Alaksan FR. Pag totoo ang relief, totoo ang relax.
Alaksan FR, Champion Detergent, tapat po sa inyo. Dunkin, pasalubong ng bayan, Champion Detergent, tapat po sa inyo. Powerfish, ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Miguel Basis, the true global Filipino beer. Lucky Win. Visit luckywin.com. MX3, dito ako believe. Powerfish, number 1. Araw-araw, MX3 para MX Proud. Ordinary, ang pagkakagama ng kapit mo. Live original at ako makakuplimento. With MX3, with MX3, with MX3, dito ako believe. I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Right bar glue with powerful stain away enzymes. Malupit matanggal, sumipansya, pero di masakit sa kamay. Dustin, dominant polycotton, sumansya, malupit sa kamay mo, mabaliin. Right bar glue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Ay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Tapat ang B-vitamins, tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang BB-deal. So Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor. Walang BB-deal. Mag Farex B araw-araw. Para di madaling magsira ang ipin ng pamilya, ngayon pala. Dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Help stop cavities even before they start. Once you get fresh with regular use. Ang community report ang buong Lodi Committee sa Senate at sa plenary at doon pag-uusapan pati yung dissenting views yung dalawang sa minority at pwede pong pagbubutuhan po yan. Sabihin natin ang Kuwait report ay exempt or hindi sinasabi yung participation ng, let's say, Speaker Wallace, hindi nakalagay doon kung anong participation niya. Doon po sa debate o sa Kuwait report, pwede pong i-propose ni Marcoleta at ni Marcos na dapat banggitin ang participation ni Speaker Wallace. At yan po ay pagbubutuhan po yan doon sa plenaryo. Maaari po bang napigilan itong pag-release ng minority report ni Senator Aimee at Marcoleta kung hindi naman po ang lahat ng minority members ang pumirma dito? Dahil 6 of 9 lamang po ito, di ba, Senator Frank? Ang hindi ko po mapipigilan ang sino pang senador na gumawa ng report. Ngunit dapat naman sundin ang patakaran at ang tradisyon sa Senado. Dahil pag hindi mo ginawa yun, makakagulo eh. Imagine, Rika, 24 na republika yun sa loob ng Senado. Kung yung bawat republika ay may sarili report, ay di 24 na report ang sasalang sa plenaryo. You can imagine how magulo that is at hindi po maayos. Hindi po papatakbo ang Senado ng tama dahil sa hindi sinusunod ang patakaran. Huwag natin kalimutan, this is a collegial body ng Senado. Kaya po, dapat may mga rules, may mga patakaran para po maintindihan ng taong bayan at malinawan ang talagang kung ano ang orderly manner. Ano ang opinion ng Senado? Report na ito, report ko ang taong senador. Hindi po report na ng komite. Pwede rin silang magkaroon ng press conference. At nasabihin nila na ito yung mga sa aming tingin ay dapat tingnan pa ng committee, Philippine Committee. Ngunit iyan po at pinadala na sa Senate President kaya wala magawa. Senator Soto exempt contrary to the Philippine Committee na siyang may jurisdiction doon sa President. Itong nakaraan
ang hearing po, marami na rin po nagsasabi na po, wala naman tayong masyadong nakuhang bago na informasyon. Ano po? Sa tingin niyo po ba, kailangan pa nilang ipagpatuloy ang investigasyon bilang in aid of legislation lamang ito at i-surrender na lang o hayaan na lang nila ang ombudsman na mag-iistiga dahil sila naman din talaga ang maglalabas ng mga criminal action. Una-una rin ko, huwag natin kalimutan. Ang inyong life, tuloy ng the IPA of legislation. Ano ba ang dapat makuha ng mga makatulong sa layunin magkaroon ng panukalang batas. Kaya kung may sapat na materials na for the Luribut Committee para magtulungan ang kanilang gustong gawin, yan po ay nasa decision ng committee. Hindi ko po alam po ano na yung mga napasok doon na mga ebidensya at ang assessment kung napagdaw hindi ay nasa chairman po yan ng committee. By connection, the chairman of the committee ay How do you see all of these things unfolding, Senator Frank, dahil ang ICI nga na sana inaasahan natin na magiging game changer, interesting up na, hindi na naman natin tira. Tapos yung etong Senate Blue Ribbon is the only active legislative body now na nag-iimbestiga or at least in aid of legislation. Ang Kamara, expectedly, tahimik na tahimik ngayon. So ngayon, with all these things happening in the Senate Blue Ribbon Committee hearings, parang baka kinakabahan ako na baka mag-resign na naman si Senator Ping kagaya nung ginawa niya last October. Yan po ay ako na umaasa na ako ang positive. Maayos naman ang pagpapatakbo ng committee. Ngunit bigyan ko lang po ng din. Yun po ang ICI, hindi po game changer yan. Dahil ang jurisdiction, kahit walang ICI, o nandun man ang ICI, hindi po magbabago kung sino ang body na siyang magde-determine kung sino ang kakasuhan. Yung ICI po, recommendatory lang yan. Kaya po ang dapat natin gawin, isa po sa mga dapat na isama sa report ang aking submission, dapat po i-authorize ang ombudsman na mag-hire ng private lawyers para po prosecute certain cases. Alam mo, ang sinasabi na may sa apat na proyekto ang anomalous. Yung at saka bawat isa nito ay isang kaso. Hindi po pwede pagsama mo at 400 or so cases at isa ka lamang. Ito po ay 400 cases ang isang pa. Can you imagine the number of lawyers required and the amount of time and resources? Kaya po sa aking tingin, pwede po pong i-recommend ng Blue Ribbon Committee sa kanilang report ay gumawa ng batas na magbibigay ng kapangyarihan sa ombudsman to hire private prosecutors. Doon po sa ordinaryong pangkaraniwang criminal cases ay mayroon po mga private prosecutors who will prosecute under the control and supervision of the fiscal. Yan po ay hindi walang kapangyarihan ng ang ombudsman to allow private prosecution, a private prosecutor in cases before the Sandigan. Kaya po para makatulong at mabilis po ang paglilitis itong kaso dito ay dapat po isa sa mga rekomendasyon ng Blue Ribbon ay authorizing the ombudsman to deputize private lawyers to prosecute cases. Ayun. And maybe that's that's a very
valid recommendation, Senator Frank. But in the case of the ICI kasi, independent nga eh. Alam naman natin na yung mga pwedeng masangkot, or sabi nila, talagang sangkot, mga congressman at mga senador. And therefore, we were looking at ICI as that independent body na hindi kailangan maging bias or malayo sa na maapektuhan ng mga politicians and contractors. And nangyari nga po, which is a very sad thing, hindi mapalitan yung mga nag-resign So it's almost like a vote of no confidence from the executive department. Peter, i-correct ka na kita. Ang ombudsman ay ang independent body na sa ilalim ng ating batas ay mayroong pagturing at exclusive jurisdiction to file case in isang ligan. Yung ICI po, with all due respect, nasa ang jurisdiction at hindi mo po pwedeng bigyan sa batas ng isang, hindi ko po pwedeng magpasa ng isang batas. Granting the same powers to the ICI as that of the Ombudsman. Kaya po yan po ay nasa legal batas. Hindi natin pwedeng palitan. Ang ating dapat gawin, at sinasabi ng Panginoon pa, ay dapat palakasin natin ang Ombudsman. Hindi naman na bawat problema natin ay magbubuo tayo ng bagong opisina na ating pong sa legal batas, hindi mo pwedeng palitan yan. Yan po ay dapat sa Ombudsman lang. So you're saying na yung pagtatayo ng ICI is dead in the water from the very beginning? Well, alam naman po siguro ng advisor ng Presidente na yung ICI ay limitado ang function. Yan po ay political, act of the President to show na talagang binibigyan ng kulang atensyon ang investigasyon itong blood control scam. Ngunit yan po ay alam ng mga abogadong nag-a-advise kay Pangulo na hindi po pwedeng alisin sa Ombudsman yung mga kapangyarihan ng Ombudsman na nakalagay sa ating saligang batas. Kaya po itong ICI, yes, the law was a proposed measure to strengthen the ICI as in, giving it subpoena powers. Ngunit lahat ito ay para lamang matulungan ang Ombudsman to gather evidence and prosecute cases. Sabi po ni Mr. Claire at Senator Frank, parang basically parang tapos na rin yung ginagawa ng ICI ngayon dahil ang dami na nilang mga naimbestigahan. Pero may ginawa na rin technical working group for asset recovery. Although may lumabas na panibagong impormasyon mula kay Congressman Leandro Leviste, yun nga pong listahan, ano? So tingin niyo po ba at nakita niyo na po ba ito? Do you think this is something that the ICI should look into? Kung ano man ang gustong gawin ng ICI dyan, whatever the ICI would want to do, yan po ay kaya ding gawin ng Ombudsman, which is the more constitutional and permanent and independent body. Yan po ay hindi naman kailangan ng ICI mismo ang tumingin. Pwede pong tingnan yan, dapat ang tumingin yan yung Ombudsman. Siya po ang constitutional office na independent at may sariling mandate in order na mag-file ng kaso na kauto sa legal body kung mayroong pagkukulang o pagkabalik. Medyo ang tagal na po ata natin naghihintay for a big fish at isa pa lang po yung big fish na kanilang nahuli. Dapat po ba nilang bilisan yung kanilang pagtatrabaho para yung mga incumbents naman, kung meron man na kailangan kasuhan, ay makasuhan na rin? Oo po yan. Kaya po ang Ombudsman is the more permanent and independent body. Nandiyan na po yan ang ahensya ang kailangan ng magyan ng kaukulang budget, dagdagan ng abogado, mag-detail ng mga fiscal doon sa Ombudsman. Lahat po yan magagawa, hindi kailangan po ng batas. Okay. Senator Frank, okay. I'll move on to another very important topic ngayon. Pagamat ito parang wala kasing mukhang walang desisyon na nangyayari on the case of where in the world is Senator Bato,
Ano po ba talaga ang pwedeng gawin doon? I mean, dapat ba the Senate President has to call a spade or, just let him be? May nangyari na po yan sa mga nakaraang Senado. Kung hindi mo maalala, si Senator Ping Lacson ay yan po ay nawala din. Hindi ko alam kung gaano katagal. But at a certain point, the Senate decided na hindi na po pwedeng patuloy na suportahin financially si Senator Lacson dahil it was his own volition na siya po ay nagkaroon for his own reason. Ngunit, ang punto dyan, ang Senado nag-akto at sinabi hindi na po pwedeng ipagpatuloy na hindi kayo nag-a-attend ng Senado ng sesyon, hindi na nagagampanan ng inyong tungkulin, ay patuloy ang inyong sweldo. Kaya ginawa ng Senado, sinuspindi yung payment of salary and employment to Senator Ping Lacson. Ganun din na pwedeng gawin dito kay Senator Bato de la Rosa dahil sa similar case. So may precedent. Yeah. Hindi po pareho itong sitwasyon ni then Senator Laila de Lima. Yeah. Dahil si Senator de Lima, hindi ko sa loob na hindi nagtrabaho. Kung hindi pinagbawalan siya ng dating Pangulong Duterte na mag-attend at mag-discharge ng kanyang functions bilang senador. Kaya patuloy po na nagtatrabaho naman si Laila noon, nagpapahid ng mga panukalang batas at pinag-aaralan ang mga sinasampang panukalang batas. Opo. So would you call the status of Senator Bato now as absent without leave? Yes, but that is, when that should happen is matter that must be decided by the Senate. Nakakainis pa rin yung with pay eh. Meron pa rin with pay eh. Basta A1 with pay. Oo. Senator Frank, maraming salamat po At hanggang sa susunod po. Thank you, Senator. Sige. Thank you very much. Isang araw. Ang oras, alas 9:39 ng umaga. Oras ang sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Balitaan! Balitaan at talakayan! Basta AM, DZMM. Yolo Pascual po, sa ubo at higa, may Blemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Blemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lasundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Blemex 40 Lagundi and capsule. Basta Lagundi, Blemex. Easy. Vitex Secunduel is a generic name of Blemex 40. If symptoms persist, consult your doctor. At ka ng plema, tigilan mo po. Maluwag ang paghinga sa Blemex 40. Basta Lagundi, Blemex. Ang Blemex 40 Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Basta AM, DZMM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Pride Detergent. All you need is Pride. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng lumit mancha pero di masakit sa kamay. Jasper, the confident polycarbonate sa mancha malupit sa kamay mo. Mabagin Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. Let ang glow up sa White Rose Papaya. Papaya, gaya sa nila para sa cooking power times 0. Plus shea butter and tea tree oil. White Rose Papaya. Let ang glow up. Regular use house results get better. White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
ISO certified world-class quality. Basta AM, TCMM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus na panalo. Mula sa number 1, Smart Dishwashing Base. Galing-galing mo, Smart dishwashing base ko. Pritong ulam na masebo, sa bawat kaldero. Galing pa everyday. Yan pag smart ang dishwashing base. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria. Ay, para wala mahiginis, plastic kami. Sa plastic, number one to top. Galing-galing mo, Smart dishwashing base. Heavy duty linis, bawat pahit. Smart Dishwashing by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Basta AM, TCMM. Balita Batas sa TCMM. Alright. In a confidential one, when Sara Duterte was mayor of Davao City, meron ding 8 billion pesos na overpriced laptop siya nung siya ay deputy secretary. Tapos may 12 billion na overseas allowances sa DepEd, 7 billion unauthorized cash advances. Tapos ito, yung 2 billion pesos ill-gotten wealth, base dun sa mga bank accounts na na-discover natin noong 2016. At yung tumatanggap siya ng dividendo galing sa drug lord when she was mayor from 2011 to 2013. Lahat po yun ay naisama namin sa kaso kahapon. So, kasi para dun sa mga... Dito rehash. Oo. Hindi po rehash ito. At dito lang nila doon. Actually, yung mga na-mention ko, mga billion-billion na yan, ito po ay lumabas doon sa Quadcom hearings. Pero ang mas nabigyan ng atensyon, yung Mary Grace Diaco, yan yung 650 million. Pero marami pa pong anomalyang na-discover doon sa mga hearings na yun. At yun po ang kinuha natin yung mga dokumentong ebidensya doon at sinapa natin. So, wala. Yung Madriaga ba, hindi mo na isot dati? Bago lang ito ngayon? Bago lang po ito. Hindi mo siya kilala. Nakausap ko last week, sinek out ko bago ko sinama itong yung allegation niya. So, marami, may mga agam-agam pa rin ako. But generally, yung mga ibang na-mention niya, nag-check out naman when I got out. So, hindi lang ito yung nag-i-invento lang. So, nakausap niyo ba siya, Senator? Opo, nakausap ko siya, nagpaalam ako sa abogado niya at doon sa kanya mismo. So, bumisita po tayo. Ano po yung check out mo? Sinasabi ng hukma naman. May mga, habang nagkikwento kasi siya, so, nagtitake note yung kasama ko. So, at the end of that, sinasabi ko, lahat ito, i-check out ko bago ko i-check ko, i-validate ko yung mga informasyon na sinasabi mo, ha. Hindi ko basta-basta yayakapin yung sasabihin mo. So, yun naman. So, paglabas namin, lahat ng mga na-mention niya, nag-check out naman, na-validate naman. But still, alam nyo, yung, kasi i-admit na talagang gumagawa naman siya ng krimen, basically. May mga talaga, may mga gaps pa rin. But yung portion ng allegation niya na siya yung naghahatid ng pera, binibigyan siya ng pera at hinahatid niya, yan yung allegation niya at nasa position siya to commit those acts na sinasabi niya. So yun lang naman yung po. Pero ang naratibo ng kampo niya ganito, Senator, ito'y mga aksyon ninyo. Ang layon lang daw, papigilan na maging Pangulo siya sa 2028. Pero pag binusisi nyo naman yung mga dokumentong hawak ninyo, nakakalimutan yung pananagutan ng isang government official, di ba? Lagi tayong nakatuon sa 28 election na mapigilan siya maging Pangulo. Oo nga po Pero kung maalala po ng mga babae natin, 2016 ko pa ito nilabas Hindi nga siya mayor noon
wala siyang pwesto noon. So, ang tanong nga ako dito, kung papanagutin natin yung isang opisyal, kailan natin ipafile ito? Yung election, 2 years away. Ilan ba dapat? 3 years away? So, pagka ba nagsabi ka na tatakbo ka, hindi ka na pwedeng kasuhan? Hindi po. Sa sistema natin, pagka gumawa ka ng krimen, kailangan ka managot, election man yan o wala. Ganun na po. Sir, detalye lang natin kasi parati mo sabi nyo nga hindi masyado na-highlight. Pero ako for so many reasons, syempre nakaka-alarm yung inyo pong sinasabi na kategoryaan sa pagtanggap ng pera si umano mula sa drug lord, no? Kung siya pa ang mayor. Syempre ang sinasabi parati dyan, ano ang matibay na ebidensya, papaano nakuha? Para lang po malinaw din doon sa mga nagkasya. Hindi siya hearsay. Oo. Opo. Ito po ay nakalap namin yung mga dokumento na naibigay sa akin noong 2016, before the 2016 election. Ito ay inilabas ko. So, kasama dun sa mga listahan po yun, ng mga bank accounts, blood transactions. May mga pangalan na nagbibigay ng may pattern mo every 6 months pumapasok yung pera. Cheque po ito. Binibigay sa kanila, cheque, nakapangalan, kay Baste, Pulong, Tara, Hanilet, Titi, pati kay Bigong. Every 6 months pumapasok. So, nung time na yun, hindi ko pa alam kung ano ba itong tao nito, no? Sabi ko ito ano ba negosyo nito? So, nagre-research ako, ito may illegal gambling, siya, tapos partner ni Bigong sa ibang negosyo, parang ganun yung hindi ko pa natitikit. Tapos, nung pumasok itong si Lascanya, eventually, nung nag-submit siya ng kanyang affidavit sa ICC, 186 pages, doon lumabas yung pangalan. Ito nga, si Sammy Uy, kapartner ni Michael Yang sa doon sa illegal drug trade, so drug lord sila. Doon lumabas, teka muna, binalikan ko yung mga accounts na yun. Doon nga, ito, pumapasok, ibidendo ito kasi 40 to 50 million pesos ang natatanggap nilang pamilya every 6 months. At nung time na yun, mayor siya 2011 to 2013. Tapos, itong dokumento na ito yung isinumiti ko doon nung nag-file ako ng plunder laban kay Bigong noong 2016. At nag-imbestiga yung ombudsman ito. Si Overall Deputy Ombudsman Karandang, time na yun, ay para ma-validate yung aking aligasyon, kumuha siya ng dokumento from AMLAC. Nakakuha siya. Ngayon, sinabi nung Karandang, parehas yung nakuha niya sa AMLAC doon sa dokumentong sinumiti ko. Kaya, pinuso niya yung investigasyon. At dahil doon dahil sa statement na yun, tinanggal siya ni Digong para mahinto yung investigasyon. Fast forward po tayo noong 2024 na nagkaroon po ng Quadcom hearing na nagkasama kami ni Digong. Prinisimta ko po yan sa Quadcom. Sinabi ko, dito, once and for all, madaling ma-prove. Kung mali ako, pwede ko makasuhan ng perjury. Simpleng magsasign lang ng waiver. Sabi nung chair ng Quadcom, pwede ko ba kayo pumirma? Aba, namimilitin. Paano umiwas dun sa pagpirma ng waiver? Tapos hahampasin ako ng mic. Gumawa ng eksena para lang makaiwas. So, in fact, si Sara Duterte, nakaupo nun sa likod. May wala silang komentaryo at all about those documents kasi alam niya totoo. So, yan po. Solid po yung tinitindigan natin as far as that is concerned. So ito, sa ombudsman na, busy sila sa flood control. Mabigyan ko yan ang pansin niyan. Yun nga po, kaya mananawagan ako kasi, teka muna, si Senator Bong Revilla, pinakulong, mabilis, less than 1 month, 90 million pesos. Yung issue, hindi natin minamalit yung 90 million, pero ito naman, billion po ito, daang billion. Baka pwede nyo naman bigyan at saka mas mataas na pwesto di hama. Kaya incumbent ito si Vice President, hindi ba mas mas urgent ito? Kaya dapat pagtuunan ng pansin yan.
sa ngayon po, ano po ang direksyon din siguro? Kasi parang nakita, di ba, na nag-post kayo na magkakasama po kayo sa oposisyon. Sabi ni Senator Risa Ontiveros, wala lang daw yun dahil parang kayo po normal lang daw na nagkikita-kita kayo. Baka may mga napag-usapan din po kayo na patungkol po dito? Mag-update lang naman po sa iba't ibang mga ginagawa. So, maraming nasakop dun sa conversations na yun. Yung sa kasalukuyan, hinaharap. Ganun lang naman po yan. But, rest assured, tuloy-tuloy po yung consolidation. Kasi, ito to, napaka-importante po nung halalan sa 2028. Hindi tayo pwedeng mahuli na naman sa preparasyon. Kaya, kailangan gawin niya yung nararapat pero ang reklamo sa ombudsman merong nakaabang na impeachment naman sa Pebrero Oo. So kailan ba yun? Pwede ba i-consolidate itong mga evidence? Hala. Process Dito lang yun. Maling Pero mali. pwede po yan. Kasi yung impeachment naman kasi is Ayos administrative lang in yan. nature. Ang kailangan May niya iwas din sa matatagalan traffic. sa pwesto. Ito po, criminal in nature na may pagkapulong ito. At yung ebidensya niyan pwedeng gamitin sa impeachment. At itong decision ni Rabin Madriaga doon sa pag-distribute ng pera para mas mapalakas yung kaso. Pero Ganun po. sa pangkalatan nga po itong mga ganitong action nyo, Senator Trillanes, talagang hindi siya karapat-dapat na maging Pangulo sa 2028? Dapat naman po, no? Ito lang yung video kung saan siya nagbanta na papatayin niya yung presidente, nag-hire siya ng assassin, tapos yung isang video na pupukutan niya yung ulo ng presidente, huhukayin niya yung... ito ay aksyon ng tao. Hindi mo pwedeng bigyan ng kapangyarihan ng presidente kasi aabusuhin po yan. Tapos, yan. So, magnanakaw na yan, mapatay pa ng tao yan. Yan po ang warning sa ating lahat. Sir, ito lang parang, ano ba ang stand ninyo o ng inyo pong sa opposition, ano, bilang nagkita-kita kayo? Dahil pati po, syempre, si Pangulong Bongbong Marcos, hindi ba, nakaharap din sa impeachment. Are you for it? Na, I mean, matanggal sila, I mean, obviously, si VP Sara. May akusasyon din na pagkanakaw. Pero itong dalawang pinakamataas na pinuno, ang natanggal, ang panganib naman dyan yung sa ekonomiya at babagsak po tayo as a nation. Yan po ang pagsubok ng ating democratic institution. Hindi po supposed to be as designed kaya nating mabitutan yan. Ang bago natin, unfortunate, yung mga nag-file ng kaso against President Marcos, that is their right, pero kailangan titigan din nila kung ebidensya nila that it should be able to withstand itong sa amin, ito rin, mapagbigyan namin ito. I think, ano naman yan, ano yan sa isang demokrasya kailangan pagdaanan ito. Pero pagka naman nalagpasan natin ito, mas mainam na yan kaysa naman ito-tolerate natin para lang hindi tayo sabihin ng mga negosyante masyado magulo. Teka muna, lalong masisira yung negosyo nyo. Magkatuluyan kayong pinito. Eventually, pagka nagkapatayan na naman, saka tayo mag-iiyakan. Ganun na naman po. Yun ang problema. Ay, maraming salamat po sa pagpapaliwanag. Senator, ingat pa rin. Maraming salamat po sa inyo. Dating Senador Antonio Trillanes de Ford, kaugnay ng sinapan nilang reklamo sa Ombudsman at hindi kaugnay ng mga isyong corruption laban kay VP Sara Duterte. Nakipag-ugnayan po tayo sa kampo ni VP Sara Duterte at iniintay po yung statement niya ayon doon sa kanyang abogado. Ayon po sa tagapagsalita niya, yun nga, aantayin yung kanyang statement na partner. Matatandaan naman na sa una niyang pahayag, tinawag ni Vice President Sara Duterte na fundraising daw yung inaasahang muling paghahain ng impeachment complaint laban sa kanya sa Kamara. Ito, ombudsman to Tsaka ito sa ombudsman. At yan ang inaantay natin na reaksyon kasi bago naman ang At inaasahan din niya. Okay. Bukas ulit, Karaoke Friday. Ano ang ating to the tune of?
Ang Kabayanan, surprise! 9:57 na oras natin, balitang halito. Yes. Si Marie Connie. Yes, dire-diretso kami ha sa pagbabalita 11 p.m. sa GMA. Naman po kami ni Rafi. Kasama ni Aubrey Carampel para sa show. Gandang po kayo. Abangan si Mark saka si Susan. 9:57 ang oras natin. Ito ang one-on-one. Walang personalan. Labanan ng Fake news. Dapat. Totoo. Bye-bye. Bakit pa tayo naghihirap? Habang ang iba'y nagpon. On one. Walang personalan. Number one. May paninindigan, matatag, maaasahan. Super Radio 594, Kapatong Pilipino, lahat Super Radio. Hindi pa titiran, hindi pa huli, hindi pa aawat. Number one sa buong taon ng 2025 sa AM station, ang Super Radio DZWB. Sa FM station, ang Barangay LS 97.1. Maraming salamat po dahil numero 1 kami sa inyong puso. Super Radio DZWB at Barangay LS 97.1 GMA Radio. Number 1. Pagbabalita, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyo, totoo lamang. Super Radio, DZWB, hindi pa huli, hindi pa titigil. Super Radio, DZWB, prime time. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Walang kumpay na pagbabalita at maghimay sa issue. Meron din sa Super Radio, DZWB. Alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Ransya na naman sa pagbabalita ang tambalang Joel Reyes Abel at Memo Temprano sa Super Balita sa Umaga. Nationwide. Alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Maraming paglalagay sa mga init na balita. Hatid ni na Rowena Salvacion at Joel Reyes Abel sa Saksi sa Double B. At alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Hindi pa aawat ang tambalang Arnold Clavio at Connie Season sa pagtalakay sa mga isyu ng bayan sa one-on-one, walang personalan. Super Radio, DZWB, prime time. Pagbabalita, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyo, totoo lamang. Super Radio, DZWB, prime time. Sen, no? Child pornography na pinag-uusapan dito. Oo. Among other things. Oo, medyo hindi natin kaya yan. Okay. Yusek Apoy, maraming salamat po ha, and it's a pleasure talking to you, sir. Maraming salamat. Sige po. Good morning po. Thank you. Good morning. Yusek Apoy Paradiso, Acting Executive Director, Cybercrime Investigation and Coordinating Center for CICC. Naku, wala na oras. Oh, alas 10 punto. Kabayan, Will, Danny, buwan, pera kasama ko rin ka lang. Peter Bungi po. Basta sa inyo niya. Bukas, Friday. Kita-kit. Thank you. Good night. Hindi pa sila makakuha ng makikita niyo kanilang market na collection. Ayan, naku. Pag-very bang pag-iginawa. Ayan, congrats, Commissioner Ariel Neto. At pabati rin ang happy birthday si Lola Sisterel. Si Lola Ina Pilanes. Ayan, mula sa kanyang mga apo. Sina Mau, ayan, Lenin, Marx, puro komunista. Ayan, JC, Mara, Jerry, and Pam. Ayan, laban ko si Lola Ina Pilanes. Ayan po, pinapati rin daw. Si dating Vice President Emmanuel Pilaes. Huwag ko pa si Vice President Emmanuel Pilaes. Happy birthday, Crystal Verdadero Arias. Ayan, uy, from Boston, US of A. Balikbayan. Ayan, pinapati ni Kuya Colonel John Arias.
at kay Yoli Castillo. Itong nilista mo eh. Ay, ito ba yan? 10 yan sa likod. 10 leksyon ng buhay na nanamnamin natin para kanina. Okay. Ito yung uusapan nun natin sa pagbuso ng ating programa. Ngayong araw nito hanggang alas 12 tayo ng umaga. Kami at namnamin natin ang mga pag-uusapan. Siyempre, bago yan, dahil muna ang Double D, bago balita tayo. Super kwentuhan with Mark and Susan. May bagong impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos, i-endorso ng Makabayan Black. Ayon kay Acting George Party List Representative Antonio Tinio, posibleng panibagong impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte, handa rin nilang i-endorso. MMDA General Manager Nicolas Torre III, ikiniit na hindi pa siya retirado bilang pulis at hindi rin naghain ng optional retirement sa Nabolco. Negosyante si Charlie Atong ang posible umunong nagtatago sa Cambodia ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla. Kapag sa uli ng pera ng akusado para maging state witness, nakasaan sa batas ayon sa isang constitutional law expert. Presyo ng imported na bigas dapat naglalaro lang sa 35 pesos hanggang 40 pesos kada kilo ayon sa grupong Sinas. National Privacy Commission pinayuhan ng publiko na alamin kung lehitimo ang online lending company na hinihiram ng pera. Russian blogger na viral sa social media dahil sa mananakot na magpakalat ng HIV sa Bonifacio Global City sa Taguig, arestado at naharap sa deportasyon. Mga Pilipino sa Iraq, pinag-iingat ng drone attack. 18 OFW mula sa Jeddah, Saudi Arabia, higtas na nakabalik sa Pilipinas. Yan ang mga headlines at ang mga report at buhat sa pagitan ng DepEd at mga lokal na pamahalaan makatutulong para mapabilis ang pagtatayo ng mga silid-aralan. Ang detalye mula kay Mark Makalalad. Mark. Papasok sa bagong pasukuan ng Department of Education sa Ingat po, God bless. ng pagtatayo, pag-aayos at pagpapaganda ng mga pangkulong silid-aralan gamit ang CORE 26 National Budget. Ayon kay Education Secretary Senator Dara, pinapalakas ng Memorandum of Agreement ang organisasyon ng DepEd at ng LGU sa pagtuloy sa mga prioridad na paaralan, paggalaan ng portal resources at pagpapatupad ng mga proyekto na susunod national scale na infrastructure standards para pinalalang naman ang lokal na mga kailangan. Sa ngayon, nakipag-share sa dalat mga pangunahing LGU associations na bilang ang League of Local Authorities of the Philippines, League of Provinces of the Philippines at League of Cities of the Philippines para isabihan ang detalye ng implementasyon at masiguro na magkakaayon ang mga LGU pagdating sa pamantayan. Inaasang makatutulong ang kasunduan at pagpapapit ang pagpatuloy ng silid-aralan at matugunan ang kakulangan ng 105,000 na mga silid-aralan. Ilan nito sa probinsya, hindi masisip ang pagpapayong registration sa bitong-bitong pag-aaral na. Ang napupuso at pangalalan ng CMA, sa radyo, hindi na magsigawan sa buong. Ay, ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po.